Base sa mga report ngayon na nilalabas ng mga NBA analysts, trade rumors at mga insiders, ito yung top 3 players na nasa trade candidate pa rin ng Lakers hanggang ngayon. Malaki yung posibilidad na ma-trade sa 2025 to 26 NBA season. Walang garantiya o hindi pa rin masasabi yung magiging future ng mga to sa Lakers. Una talaga dyan sa listahan, itong si Lolo Bron Hindi ko alam kung bakit, pero ang daming mga fans, most requested talagang matrade itong si Lolo Bron sa 2026 season. Ewan ko kung galit o sayabang nga nitong si LBJ Parang ang lumalabas kasi ngayon dyan, dahil sa bagong muka o bagong superstar nila, si Luka Doncic. Nasa prime ng karir niya, kailangan nilang bumuo ng roster na makakapagpasabay sa timeline ni Luka para magkaroon ng seryosong tsansa yung mga to sa championship title. Kung may ilang parte ng roster ang hindi makakasabay, pwede kasing magkaroon ng mas mataas na strategic plan ng Lakers para sa trade kay Lolo Bron habang may value pa siya ngayon. May mga analyst tulad nila Bobby Marks ang nagsasabing maliit na ang trade value ni LeBron dahil sa mataas na salary plus nasa tail end of career na to. Marami naman talagang mga teams ang hanggang ngayon nagpapakita ng interest kay Lolo Bron, pero nagiging problema dyan yung malaking salary o player option niya sa Lakers na pumapatak ngayon sa 52 million. Kaya nakikitang kung tutuloy ang Lakers sa trade, maraming mga teams ang magkakaroon ng interest pero hindi papayag dahil sa laki ng salary nitong si LBJ. Dahil mahirap i-match yung salary nito ngayon dahil mas maraming assets, role player plus picks yung kailangan na i-match sa trade dito kay LBJ. Gusto ng Lakers na magkaroon ng supporting cast na mabibuild para kay Luka Doncic. Two-way wings, defensive, rim protection at isang athletic. Kung hindi makakakuha ng magandang kapalit sa trade ang Lakers para kay Lolo Bron o kung hindi magandang package ang matatanggap nila dyan, baka mas mainam nga raw na panatilihin na lang nila at ipagpatuloy yung kasalukuyang alignment at hintay na lang matapos yung player option ni LBJ next summer. Ang expiring naman dyan si Gabe Vincent at Hachimura, yan yung dalawa na wala pang garantiya hanggang ngayon kung magpapatuloy pa ang paggamit sa kanila ng Lakers sa rotation o mananatili pang role player bago mag-umpisa ang season. Si Vincent kasi ngayon dahil expiring contracts yan, may mga teams na gusto talagang makakuha dyan. Short term veteran guard para mapunan yung backcourt rotation. Yan yung nakikita dyan. Pwede siyang gamitin para mag-match sa salary sa trade, lalo na pagdating sa malalaking trade package. May mga report na lumalabas at nagsasabi ngayon na ini-evaluate na ng Lakers itong si Vincent bilang possible part ng trade package para sa upgrade sa bench o magkaroon ng mas malakas na bench scoring. Meron ding mga mock trades na lumalabas kung saan si Vincent ang isa sa mga ibibigay para makakuha ang Lakers ng isang bench player na magbibigay ng mas reliable na scoring o deep shooting. Pero sa ngayon kasi may mga reputation pa na pwede siyang bumalik sa rotation, pero kailangan niyang magsimula ng mas maayos na season at magpakita ng consistency dahil maraming mga insider ang naniniwala at nagsasabi na ang trade value nitong si Gabe Vincent ngayon hindi pa sapat para ma-justify sa isang salary at performance niya sa isang mabigat na trade. May mga nakakakita naman, especially mga LA fans at mga insiders, na awkward fit na itong si Rui Hachimura ngayon sa LA Lakers, kaya nakikitang mas magiging magandang asset siya para sa isang trade na magagawa pa ng Lakers. May kontrata siyang 18.3 million bilang expiring contracts at nakikitang sapat yan ngayon sa figure para maging match sa mga trade package. Yung posisyon niya natural na power forward, pero dahil nga sa limitasyon niya sa depensa at nasa starting 5 pa siya kasama sa LBJ, madalas siyang magamit pagdating sa small forward role. Kapag si Hachimura kasi nasa small forward o wing, may mga weakness yan lalo na pagdating sa depensa talaga. Certain matchup lalo na laban sa mga mabilis na wings, shooters, defensive heavy wings. Dahil hindi ideal yung physical tools niya para sa mga constant wing matchups, may mga analyst na nagsasabing minsan nahihirapan siya sa lateral quickness o sa defensive switches bilang wing.
Kaya nakikita ngayong hindi pa completely untouchable si Hachimura. Maraming teams ang nagpapakita ng value sa kanya dahil sa size, shooting, capability at pagiging starter. Pero para sa Lakers, medyo mataas yung value niya dyan, lalo na kung considerable mo ang pagiging stability niya, fit sa roster, sa mga larong hindi playoffs at paminsang nagpapakita rin ng magandang versatility. Kaya kung may trade na mangyayari, malamang sa malamang kapag may offer na sobrang maganda, isang wing na parehong malakas sa depensa at opensa o high impact player na sulit pa rin, magiging kapalit talaga niyan itong si Hachimura. Yan yung babagsakan niyan.